Naglalaba, nagtitinda ng basahan. Pagdating sa bahay na nakahiga lamang yan, na wala talaga silang ginagawa kundi antayin lamang ako ng karoon ng pera. Kinuha niya yung aming tabong ng stainless, talagang tulo niya, pinukpok niya dito sa ulo ko. Hindi siya mabuting ina para lang sa akin. Lumayas daw ako kung di daw ako makatiis sa bahay ko. Sabi ko, bakit ako lalayo sa pamamahay ko to? Kaya sinasaktan namin siya kay maldita siya, masungit. Sausawana! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Mahal namin Pilipinas! Face to face na! Sa pula, sa puti! Lagas! Sana ay pagbalik! Wala naman sana ng awayan! Usapang maayos na lamang! Samahan niyo kami! Naku, sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan at pag-usapan. Alinan, awayan at mabukayan. Gusto mo bang makisawsaw-tan? Mga kapatid! Ano ba ang favorite natin sa umaga? Sinong sisitangon? Sinong lingte? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Yeah! At ngayon, narito na ang First Lady na nag-iisang barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly de Belen! Happy face-to-face morning mga kapatid! Isang oras na naman ang kwentuhan at swak sa buong pamilya dahil dito ay tiyak na may mapupulot kayong aral sa buhay. Kaya naman kami kananay, tatay, anak, lolo, lola, tiyo at tiya dahil aantigin tayo ng issue natin today. Ano ito? Isang pobreng lola na 79 years old ang walang awang pinukpok ng tabo, ninudnod sa batya at binabato ng pagkain ng ampon niya at kinakasamang ito. Nakuhaan saan siya maraming ako magre-react sa issue. Nako Ateng, mukhang marami at kayong mga nanonood dyan sa inyong mga tahanan, abay, tutok lamang at titingnan natin kung maaayos pa ito. Mga kasawsawan, kasama ko ba kayo? B1 at B2, ingatan si Lola at ang mga bisita today. Pakikinggan natin ang bawat anggulo ng istorya kasama sina Atty. Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang ating mahal na trio tagapayo, sa Luzon, Visayas and Mindanao, buong Pilipinas, buong mundo, face to face na! Kinupkup daw nila si Lola na pag-alagala sa lansangan dahil pinalayas at minamaltrato di umano ito ng anak-anakan na inampon niya. Naku, pakinggan na natin si Teresa Cornel. Pasok! Please, please! Please, please! Please, please! Hello, Teresa. Please, please! Bakit po nandito kayo ngayon? Please, please! Ay gusto ko lang po ipalam po sa inyong lahat na yung sinanay minamaltrato po ng anak-anakan niya, asawa ng anak-anakan niya. Sino po to si nanay? Ano po pangalan niya? Conception Tubig po. Paano siya napunta sa puder ninyo? Nagpapalakad-lakad lang po siya sa kalsada. Nakita po ng pamangkin ko.
ulan-ulan pa yon. Pagkatapos, siyempre naawa yung pamangkin ko, tinanong niya, Lola, saan po kayo pupunta? Bakit po kayo nagpapaulan? Sabi niya, pinalayas daw siya ng anak-anakan niya doon sa sariling pamamahay. Bahay niya yon. Opo. Okay. Pagkatapos po, isinama na lang yung pamangkin ko sa bahay kasi kami lang dalawang nakatira doon sa inupahan At gaano namin. nakatagal simula na mangyari yon? Bali magdadalawang buwan na po. Matagal na siya sa inyo. Opo. Ano po ang kwento niya nung napadpad siya sa inyo? Yun na nga po yung masama daw ang ugali ni Carmencita. Sino si Carmencita? Yung asawa ng anak-anakan niya. Pangit na nga raw ang mukha, masama pa rin ang ugali. Bakit po? Ano pong sinabi niya? Ano ba ang ugali nito si Carmencita? Ano ba ginagawa sa kanya? Yung pinapalo si nanay ng tabo. Pinapalo siya ng tabo saan? Opo, sa ulo. Sa ulo! Nag-away na po sila. Ilang taon na po ba ito si Lola? 79 po ngayong araw na to. Birthday po. ni Birthday nanay. niya ngayon? Opo. 79! Opo. Pinapalo sa ulo ng tabo! Pag humingi daw po ng pagkain, ihahagis pa yung pagkain, wala pang ulam. Ihahagis? Opo. Hindi nga makatawang ano nila sa kay nanay eh. Kahit nga aso, hindi mo hinahagisan ng pagkain ganun eh. Opo. Ang bihira. Wala pa po Tapos, ibigay. pinalaya siya sa sarili niyang bahay? Opo. Bakit daw? Kasi daw po, kung hindi daw si nanay makatiis, di lumayas, yun ang ginawa na lang ng matanda, nang paubayan na lang siya. At siya pa ang umalis sa sarili niyang pamamahay. Opo. Ano pangalan ng lalaki? Yung parang inampon niya. Anak-anakan Yung lang anak-anakan niya. Bali, Ano pangalan niya? Rolando Pacifico. Si Rolando. Ano Ronaldo, sinasabi? Ronaldo. Ronaldo. Ano sinasabi nito si Ronaldo? Oo, nakakapagsalita na lang din dahil nga sa asawa niya masama nga ugali. So si Ronaldo at saka yung si Lola, kamusta ang relasyon nila? Okay naman, nagkakaintindihan sila. Pero mula nung magkasama na sila, Ronaldo at saka yung babae na yan, nagka-loko-loko na. Doon nag-iba si Ronaldo, ganun ba yon? Siyempre kakampi doon sa kinakasama niya. Totoo ba nung makita nyo si Lola at tumira na sa inyo, nagkasakit siya? Opo, 3 days nga, nilagnat. Ako ang nag-ano yan, hindi ko kaano-ano yan. Kaya ganin Pero ang balita namin, totoo ba na pati ikaw nakita mo mismo na sinasaktan Opo, siya? galing ako sa school. Kasi po nagtitinda po ako sa school eh. Ng mga pagkain ng mga bata. Tamang-tama pagdaan ko, yun na nga, sinasaktan na si nanay. Ano nakita mo? Yun na nga, pinalo. Sa ulo? Opo. Hindi ko naman, Ito ba yung tabo o iba pa to? opo, tabo nga. At tabo rin! Yun na nga po ang ginagamit Ano niya talaga lagi. palagi, yun ang palagi ginagamit? Opo. Ano ba tong klaseng tabo to? Plastic ba? Yung ito? ano, stainless. Stainless! Opo. Plastic Ano na ba yan? masakit na Plastic eh. na masakit na stainless pa? Yung stainless po. So matigas yun! Ay, Kaya- iba ang tunog nun. Bakal. Hindi ko lang alam kung talaga inaano niya. Ay, kahit na mahina, bakal yun eh. Oo nga eh. At ngayon, ang balita namin, pinagbibintangan pa raw nila kayo na para Pinakwartahan. pineperahan nyo si Lola. Paano nyo ba iparahan si Lola? Sinungaling yan. Si Lola ba ay may trabaho? Meron ba siyang income? Minsan, naglalako-lako ng basahan. Nagtatrabaho pa, naglalabada. 79 na si Lola, ginagawa pa Malakas niya pa po ito. eh. Kahit 79, malakas pa. At sinasabi Hindi nila namin pineperahan nyo? pinapakain. Hindi ah. Sinasabi nila na pineperahan nyo? Hindi po, hindi. Kami ang napapakain kay nanay, hindi ba namin binibilangan yan. So itong si Ronaldo, sinasabi natin parang ampon, anak-anakan. Paano ba nangyaring naging anak-anakan siya ni Lola? Kasi po katrabaho daw, sabi ni nanay, katrabaho daw po yan ang asawa niya. Bali, kinukup na lang din nila yung Ah, so nung kinupkup nila, hindi siya bata? Oo, Ilang taon binatil siya? ko na. Binata na nung kinupkup nila. Opo, opo. Ilang taon na? Alam niyo po ba? Pagka ko mga 16, ganun. Basta may edad na yung, Oo, may edad yung na. lalaki nung kinupkup nila Lola. Parang anak na rin ang turing Tapos ni nung nanay. namatay yung kanyang asawa, umuwi siya sa probinsya. Opo. Tapos naiwan dito si Ronaldo sa bahay nila. Opo. At Pagbalik niya, wala na yung mga gamit. Inisa-isa na. Ay, patay. Mabuti na lang daw, nabawi pa yung electric fan. Sino ang babaeng di umano'y nananakit sa 79 years old na Lola? Eto na siya! Pero ang tanong, bakit niya ito ginawa? Narito na, si Carmencita Placinte. Pasok!
mo sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Carmencita, diretsa ang tanong. Bakit mo nagawang saktan, pukpukin sa ulo si Lola ng tabo? Kaya nung inano ko si nanay, nung pinupok ko siya kasi yung mga sinampay ko, kinukuha niya. So, totoo ang sinasabi ni Teresa na pinupukpok mo si Lola ng tabo. Totoo yan. Pinupok ko. Kay Carmencita na mismo nang galing na ginawa nga niya yon. Alamin natin kung ano ang dahilan sa pagbabalik ng Nakikita rin lang siya sa pamamahay ko. Ako pa ang sasabihin nila, ba't hindi kayo magsilayas? Hindi kayo lumayas dito. Kung hindi kayo makatiis. sabi po nila sa Oo, inyo. sabi sa akin, bakit ba? Nagalit, kinuha yung tabo. Pinukpok sa ulo ko. Ay! Nag-uusap lang kayo kanina. Ayan na. Okay. Grabe. Ano ba nangyari nung araw na yon? Wala akong Nung ginawa pinupok anything. mo si Lola ng tabo, ano ba nangyari? Nung ano ko nagsampay, ako ng sampayan doon, naglaba ko. Dapat ikaw ang sinampay. Kinuha ko yung sampay, tapos kinuha niya sa yung sampayan, kinuha niya, tapos nilugrog niya sa potes. Dapat lang. Napakapakan pa niya. Dapat lang. Bakit niya ginawa yon? Nagalit niya sa saki, kimabaho daw yung nilabahan ko, ganun. O tapos ano naman ang ginawa mo? Nagkuha ko ng tabo, tapos pinukpok ko siya. Pangatong pukpok, nasubsob siya. Pagkasubsob niya, sinarmot niya yung mata ko, kaya pumula. Hindi mo ba muna siya kinausap? Imbis na pinukpok mo, Lola, anong ginagawa niyo sa labahan ko? Sinabihan ko nga siya ganun. Eh wala, inano na niya kagad sa sa mga putik. Paano naman umabot sa ganito ang sitwasyon? Nung umpisa ba maayos naman ang pakikitungo niyo sa isa't isa? Kasi gusto na namin malaman, bakit ba nagkaroon ng ganung problema sa inyong dalawa ni Lola? At pati kay Ronaldo? Kasi ayaw niya sa akin kasi. Masama yung ugali mo. Bakit ayaw niya sa'yo? Kasi daw pangit daw ako, kaya ayaw niya sa akin. Okay naman yan sa akin. At least pangit ako, at least minala ko sa asawa ko. At maliban daw sa sinasabing yon, ang sinasabi daw ni Lola, ito ay ayon kay Lola at sa aming research, ay kaya daw ayaw sa'yo ay dahil tamad ka daw at salaula. Hindi yan totoo, ma'am. Hindi yan totoo. Pero alam mo, para sa akin, kahit ano pa man, kahit ayaw niya sa'yo, wala kang karapatan kahit kailan nasaktan ang nakakatawa sa'yo. Kaya kamag-anak mo siya, kaya hindi ka dapat nananakit ng kapwa. Minahal mo siya, kay matanda na nga eh. Minamahal mo siya. Gustong-gusto na raw niyang Pinakwartahan. bumalik sa kanyang sariling bahay. Pero takot na raw siyang mapukpok ulit ng tabo at ingod-ngod sa batya. Narito para ikwento detalye ng pananakit, si Lola Concepcion. Tubig, pasok! Ay, Lola, wag po! Naku po! Ay, naku po! Ayan, sinasabi ko sa'yo. Ang ginawa niya sa akin. Lola! Ano po ang ginawa niya sa'yo at bakit galit na galit kayo? Yung asawa niyan, na asawa ko no, dumating sa akin ang Ronaldo na yan, 1975. Kinugkog ko dahil ang asawa ko nung buhay pa, siya ay karpintero. At siya ay puriman yan. Ngayon, sa kasasama doon sa asawa ko, sabi niya, makikitira daw siya sa amin at wala siya matuluyan. Eh di pinatuloy ko. Dahil naawa naman ako at saka inuutos-utusan naman ang mister ko nung buhay pa. 1985, namatay ang mister ko. Nasa akin pa rin siya. Nung nasa akin siya, nung mamatay yung mister ko, kinuha ng kapatid niya, dinala sa Bicol at doon linibing. Nung makuha, naiwan siya sa bahay ko. So kayo po pumunta ng Bicol? Saka kami pumunta ng Bicol. Pagdating ko, wala na pala siya at umuwi sa kanilang Bisaya. Sino po naiwan sa bahay? Wala. Nung dumating ako sa bahay, ang aming mga kasangkapan ng mister ko,
Ninakaw niya lahat. Tapos, sumulpot na yan noong 2010. December 27. Ano po kayo nakakasiguro na si Ronaldo po ang kumuha ng mga gamit na ito? Dahil pagdating niyo doon, wala na. Bakit kako, Ronaldo, nakawala dito ang mga gamit ko ang gamit ng asawa ko? So, antala yan. Mga gamit yun, bibigay ko doon sa kapatid niya. Dahil hinihingi yun, nung buhay pa. Ay, pinagbigay daw niya, wala raw sila makain. Tapos ano po nangyari sa bahay? Nung bit-bit niya, tumira ulit sa inyo. Ngayon, kami nagkakasagutan yan. Dahil ang ayaw ko dyan sa nahula. Pagpasok mo pa lang, naamoy mo ng kubita mo, naamoy mo ng banyo dahil sa ako pala naglalaba kung saan ako, nagtitinda ng basahan para lamang kami, mayroon kami makain. At si Ronaldo nga pa-extra lang. Pagdadating ko sa bahay, sabi ko, ba't baga naman kako ang tanghin natin dito? At ang bahay natin dito, ang dumi-dumi. Sasabihin naman niya, ay, naglinis kayo kung gusto nyo. Mayroon ka baga naman ganun. O, dali. At hindi ka dyan magagalit. Kayo nga magiging kasama nyo ang ganyan. Ngayon, naglalaban naman ako ng damit ko. Sabi niyan, ba, lalaban pa yan, mga bulok naman. Dahil ikaw nga kako, mga damit mo, babaho na, hindi mo malaban. Ba, nagalit, kinuha yung tabo, pinukpok sa ulo ko. Nakikita rin lang siya sa pamamahay ko. Ako pa ang sasabihin nila, ba't hindi kayo magsilayas, hindi kayo lumayas dito, o hindi kayo makatiis? Sabi po nila sa Oo, inyo. sabi sa akin. Ang ginawa ko nga, naglalaba-labang ako, kinuha niya yung stainless namin, pinukpok ako niya sa ulo. Ang ginawa ko sa kanya, naklop ko ang mata niya. Ano po ang sinabi ni Ronaldo? Dumating si Ronaldo. Nag-away-away na nga kami. Ngayon, bakit daw ginanong ko yung asawa niya? Wala daw siya papagamot at pa-extra lang daw yung trabaho. Sabi ko, pagamot yun. Sabi ko sa kanya, mabuti na ikaw, lumayas na nga kayo dito. Sabi sa akin. Bakit po kayo pinalayas? Pamamahay niyo yun. Nalalayas na akot pa na daw ang away namin. Na Diyos parang ko, sa ayaw sarili niyo pamamahay, pinalayas niyo. Si Lola. Lumayas nila ako talaga. Kaya ako'y lumayas. Kaya sinasabi ko sa kanila, noon sila tumira sa akin, ito ka kung pamamahay ko na ito, hindi kayo dapat magtagal dito dahil ito nakasanla na. Magmula na magkasakit ang asawa, kung pabalik-balik na wala na akong maibayad, ito ka kung itong kuwan na ito, nung mamatay na ang asawa ko, sinisigil ako ng mga pinagkakautangan ko. Kaya ang ginawa ko, noong 2008, akin sinanla yun ng 10,000 para lang ako makabayad at may ng 15,000 ang utang ko doon, ang sabi sa akin, hulog-hulugan ko na lang daw yon. Kaya ang ginawa ko, sinanla ko yung bahay ko ng gismel na para lang ako makabayad-bayad. Tsaka yung iba-ibang napagkautangan ko dahil wala akong maibili ng gamot. Ang malalaki. So nakasanla po itong bahay na ito. At kailan po ang deadline? Nitong December na. Kaya Ay, sabi kung ko sa December. Oo, kaya sabi ko sa kanila, hindi na kayo dapat tumagal dito dahil itong bahay ko ito nakasanla na ito. Oras sa palayasin ako dito, sa bahay na ito, hindi ko pa ito natutubos. Talaga lalayas kayo rito. Kaya sabi ko sa kanila, kung maaari sana, umalis, maghanap na kayo ng bahay nyo. Aba, sabi pa naman nung Ronaldo na yun at saka ito, kung hindi kayo makatis, hindi kayo umalis. Oh, ayun. Ay. Kaya hindi dapat ko talaga pasensyahin yan, mga yan. Ano po ba nagkakaganito ang mga tao? Ano po ba ang effect nito kay Lola? Kasi po, pinukpok po siya ng steel. Ano po yan? Stainless steel na tabo. Pinukpok po sa ulo, tapos nginod-god. Ito ba may epekto? At saka masakit po ito para sa kanya. Dahil she's already 79 years old. No, karaniwan sa mga matatanda, yung mga head injury na yan, yung pinupukpok, yung mga ganyan, akala nyo walang nangyayari, pero basically yung iba, nagkakaroon ng simple hematoma, yung parang akala nyo pamamasalang. Tapos, pag nagkataon na hindi siya napapansin, hindi rin napapa-x-ray na gano'n, baka nagkakaroon na ng blood clot. So, yung mga blood clot na yun ang maaring umpisahan ng possibility na doon mag-umpisa ang attack na from hypertension to yung talagang heart attacks na coming from yun dun sa brain injuries na nangyayaring ganyan. So, delikado talaga yung mga ganyan na hindi napapabayaan. Remember, Ateng, na pag yung mga ganitong pagkakataon, ang ating mission bilang mga kaanak,
anak, or lalo na kung mga magulang natin yan at tayo'y anak, ang iniisip natin ay yung safety ng ating mga katandaan. Hindi yung sila ay lalapastanganin at sasaktan na ingungudgod pa dahil walang kalaban-laban yan. Ang punto rito, pasensya. Kung ikaw ay merong isang kwarto ng pasensya, bodega ng pasensya ang kailangan dito. Maraming salamat, Doktora. Oras na para sa ating boto, Hans! Mga kasawsawan, eto na, narinig naman natin ang pag-amin mula kay Ate Carmencita na sa dala nga ng galit. Totoong nasaktan niya si Lola Concepcion naman na nasa puti. Ngayon, mga kasawsawan, ang katanungan, pwede ba natin gamiting excuse na nagalit tayo kaya natin nagawa yon sa isang taong talagang higit ang edad kesa sa atin? Boto Hans nga, go! Nako ating, eto na nga. Yan ang resulta, ang nakataas ay puti. Kasi nga parang mula pagkabata hanggang sa ating pagtanda rin, di ba? Laging ang itinuturo, igalang ang mga nakakatanda, gumamit ng po at opo, at huwag pagbubuhatan sila ng kamay. Mga leksyong mukhang nakalimutan ni Nanay Carmencita naman dito sa pula. Kaya ang resulta ng ating boto, puti. Back to you. Siya ang kinakasama ni Carmencita na kinupkop ni Lola Concepcion at kasama rin daw sa pagmamaltrato sa matanda. May katotohanan ba ito? Ronaldo Pacifico, pasok! Ay, Lola! Kanay! Kanay ka! Kanay ka! Sinula! Pinalaman na kita lahat! Pinalaman na kita lahat! Pinagpok ka na lahat! Mang Ronaldo! Malayas na siya sa pamamahay ko. Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo! Sayang ang pagpapalaki ko at pagpapalamong ko sa'yo nung nasa akin pa. Nilakaw ko pa na! Hoy! Nilakaw ko pa lahat ng mga kagamitan namin! Sandali, Ronaldo! Bakit mo pinalayas si Lola sa sarili niyang pamamahay? Pinapalayas kasi si Nanay Concepcion. Ang ginagawa niya sa asawa ko, bubulagin niya. Alamin natin kung ano pa ang nangyari sa bahay na yan sa pagbabalik ng... Hindi niya talaga akong anak niya. Inampun lang niya ako. Pumukay sa ganon daw silbi yung anak. Daw bahay din namin ni nanay kasi dyan din ako lumaki kay nanay. Pagkapatay ni tatay, dyan din ako. Yun ang plano ko nga si nanay. Palayap. Papalayasin natin. Ram Jade Samsula. Ang ganda talaga ng face-to-face. Medyo kikay si Ateng Jelly mag-comment. Natatawa kami at adik na kami sa face-to-face. Pati mga kapitbahay namin nanonood na din. More power sa face-to-face. Umaba pa ang face-to-face. More power sa lahat na bumubuo ng inyong show. Nakaka-adik. Mang Ronaldo, ano pa ba nangyari nung araw na yon nang malaman niyong nag-away sila? Nalaman ko nga nag-aaway sila si nanay. Pagdating ko sa trabaho, kasi trabaho ko construction extra. Nalaman ko sa mga kapitbahay ko at saka sila si Teresa na halos araw-araw sila mag-away sa asawa ko. Yung pagdating ko, galing sa trabaho, nagtaka ako nga namumula yung mata niya. Kasi ang sabi niya, pinupok daw niyang si nanay ng tabo. Pagpukpok niya ng tabo si nanay, medyo naka-iwas, tapos nakagano, naabot yung mata ni Carmen, nasuksog. Pero paano si Lola? Bakit mo hinahayaan si Carmencita na saktan si Lola? Dati na yung sinabihan ko yung asawa ko. Dati nang sinabi ko nga, Umalis kayo. Men, Oh. Kaya nung araw... men, huwag mong saktan si nanay kasi matanda na. Sabi naman sa asawa ko, matagal na, daw punong-puno na ako. Punong-puno na ako. Dadating sa Bawat bahay paglaba ako sa mga gamit natin, mga damit, at saka kay nanay, sinali paglaba ko,
tapos isampay, kukunin niya, tapos iyan sa Yan, putikan. kayo, Inumihan niya. Sabi ko, sayang yung tubig. Yan, ang babae niya, Mahal ang tubig. napakasinungaling. Nagbabayad tayo ng tubig. Wala tayong sariling, Ito lang nga sa akin, kahit ano pa ang mga dahilan. Kahit ano po ba, kahit nasabihin natin mali si Lola sa ginawa niya. Kahit kailan, hindi pwedeng nananakit ng kapwa. At ang sa amin lamang ay kinupkup ka niya. Pinatira sa bahay niya. Bakit ikaw pa ang nagpalayas sa kanya sa sarili niyang bahay? Yun na po ang hindi namin maintindihan. Kasi bahay ni nanay, bahay namin yon. Kasi bahay ni nanay. Bahay niya yun. Nakitira ka Kasi lang. nagkikano yung giangkin ko yung mga ano yan. Bayan natin siya matapos sa kanyang sinasabi. Sige po. Hindi niya talaga akong anak niya. Inampon lang niya ako. Kung mo kaysa ganon, daw silbi yung anak, daw bahay din namin ni nanay. Kasi dyan din ako lumaki kay nanay. Pagkapatay ni tatay, dyan din ako. Yon ang plano ko nga si nanay. Palalayasin. Papalayasin natin si nanay men kasi lagi niyang ginagawa sa'yo. Lagi kayo nag-away-away. Galing sa mga kapitbahay Oo. ko na lagi Okay. bawat uuwi ako Bakit hindi kayo ang umalis? Yan ang gusto ko malaman. Bakit hindi kayong dalawa ang umalis dahil hindi nyo naman yon pamamahay? Pati yung mga gamit ng asawa niya na parang tinuring mong tatay. Binenta mo. Kasi wala na kayong makain. Ano, pero may naglalasing. Lasing ko Sinungaling yan. ka. Alam mo ba nung araw na nangyari yon at pinalayas mo siya, nagkasakit siya? Sinungaling. Sa bahay, hindi ko kaya. Sinungaling yan. Sinungaling yan. Walang sakit yan. Lola, Sabihin mo. ano ba ang pakiramdam nyo nung pinalayas kayo? Ano po ang nangyari pag alis nyo ng bahay? Siyempre, pamamahay mo yon. Ikaw ang aalis sa pamamahay mo. Nung umalis ako noong araw din na yon, Agosto 20, umuulan. Ngayon, hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Gawa na wala na ako kamag-anak dyan sa lugar na yan. Ngayon, nandun ako sa highway. Nasa lubong ako ng pamangkin ito, pero hindi ko kilala yan. Yan, junior na yan. Junior, yung ano yung mga apelido. Remio. Okay lang po. Remio. Sabi sa akin, uy, Lola, saan kayo pupunta at basang-basa kayo? Hindi ako kumikibo dahil humintung ako doon sa may silya, doon sa may puno, may upuan. Awa po ba kayo sa sarili nyo nun? Kasi basa-basa kayo ng ulan. Di sabi ko, ewan ko ba kung saan ako pupunta? Halina kayo, umuulan. Sabi nga niya, dahil siya may payong siya, galingan siya sa trabaho. Halina kayo. At titinda ng prutas yon doon sa... Ay sabi po ni JR, umiiyak daw po kayo ng mga oras na yon. Bakit umiiyak po? Ako. Paano nga, hindi ka nga maiiyak sa kalagayan ko? Ba't na nga ako'y basang-basa na? Wala pa nga akong matuluyan. Sabi, halina kayo, Lula, doon na sa tiyahin ko. Sumakay kami ng tricycle. Hinatid ako niya doon sa kanya. Siya ang kilala ko. Pero yung bata na yan, si JR, hindi ko kilala yan. Doon mismo ng ano na yon, oras ang gabing yon, nilagnat na ako. Nilagnat na talaga ako ng tudo. 3 araw nga siya nilagnat. Tatlong gabi ako. Walang pera si nanay. Wala akong kapira-pira dahil... Ako ang bumili ng gamot. Walang pera ba? Nagsasabi pa kayo, magipirahan ko si nanay. Siyempre si nanay nandoon sa inyo. Siya ang gumagastos ng pagkain Ako ang gumagastos sa atin. At kayo naman, dadating kayo sa atin, luto sa bahay. Mga hindi kayo makausap at puro kayo mga lango. Sasabihin nyo na ako ang Bakit lango? Ako ang May paglalasing pa? Lola, may tanong po ako sa inyo. Ayon po sa aming research, totoo po ba na nagpaalila kayo sa iba dahil wala raw kayo makain? Oo. Paano po nangyari? Nagpapaalila na lang ako. Doon sa kapitbahay namin, mayroon doon lumpo na hindi talaga nakakagalaw siya. Dahil yan, nakikita nga niya, yung lumpo na yan, na hindi gumagalaw siya, basta paghiling-giling na lang. Butot balat na lang. Ang gagawin dahil yung ina ay nagtitinda dyan sa mga prutas. Inay, bantayan mo ito. Babantayan ko yan magdamag. Papahingin ako ng 200. Di sa umaga yan, uuwi ako. Di mga tulog na tulog pa yan. At sasabihin pa na, inistorbo ko pang pagsisiping nila. Kuno. Tatanong pa kung may kape na. Ay, naku, maningani ko ng busa ng mga tubig na kumukulo. Wow, masarap ng buhay. Ang sarap na ng buhay yan, mga yan. Ay, ako ngayon, ay
ang kuha ko, kung halimbawa man ako sa ngayon ay lumayas na sila, ang gusto ko sana nga ay ako tayo-tayo na lang ng magtinda-tinda na lang ako dun sa amin ko. Dahil dati ako talaga nagtitinda-tinda. Para akong, hindi na ako bagay yung kung saan-saan ako naghahanap na mapaglalabadahan ko. Ganon. At the age of 79, pinaplano pa rin ni Lola magtinda, magkaroon ng kikitain. Talaga ayaw ko Dapat talaga. ngayon, nagpapahinga na lang siya. Ang hinihiling ko lang naman sa kanya, Mrs. na siya at siya ang naiiwanan namin sa bahay. Kung halimbawa itong kanyang asawa ay nag-extra. Ang hinihiling ko lang naman sa kanya, mag-ayos-ayos naman lang siya sa sa pamamahay namin. Dahil sabi ko nga sa kanya, ang liit na ng bahay natin, na sila ang nakatira sa ngayon. Ay, isa pa, may kapatid pa yan. Binit-bit pa doon sa aming bahay. Toy. May additional pa pala. Mayroon pa nga gawa nun, yung kapatid niyang yon ay dinudumog-dumog pa ng yung aking bahay. Kung gabi pa na, pinasubukan ko nga dito. Yung aming bahay pala, ginagawa pa nila siguro hotel, gawa ng napakaraming lalaki. Ay, ano ba yan? Ayaw ko sa kanila. Huwag ninyong babuyin ang babamahay ko. Dahil yan, talagang bahay ko yan. Hindi inyo, ito ko pabira talagang nanganak na ng nanganak at lumabas na ang lahat. Attorney, ano po ba kasi si Lola ang pinalaya sa sarili niyang pamamahay. Ano po ba ang dapat niya gawin para bumalik doon? Kung ang pag-uusapan natin muna ay labas ng batas ating, kinakailangan bumalik si nanay sa madaling panahon doon sa kanyang bahay. Pamamahay niya po yun, karapatan niyang siya nandun. Kapag nagkaroon ng resistance o kaya nga ayaw nitong dalawang narito sa pula na pabalikin si nanay doon po papasok ang batas. Kinakailangan mag-file ngayon si nanay ng kasong ejectment upang mapalayas itong dalawang ito na nasa panig ng pula. Paano po yung pananakit na ginawa sa kanya? Ano po ang pananagutan nila? Bukod po doon, pwedeng idemanda ni Nanay Concepcion itong si Carmencita ng pananakit o physical injuries dahil merong aggravating circumstance by reason of her age. Maaaring mapabigat yung parusa. Maraming salamat po, attorney. Kung hindi raw dahil sa kanya ay baka kung saan na raw napunta si Lola. Pero tumulong na nga siya pa raw ngayon ang pinagbibintangang mukhang pera nila Rolando. Kausapin nga natin itong si J.R. Remigio. Pasok! Ay! Tama na. Wala kang utang na loob sa matanda. Kinupo ko lang na yung masisisi nanay Bakit? Masama ako tumulong? Diretsahang tanong, J.R. Pineparehan niyo nga ba ito si Lola? Hindi mo alam. Hindi Hindi mo daw. alam yung pinagawa niya sa pamilya. Agad-agad ako sinagot itong si JR. Talagang Pagkaalam kinagagalit namin niya si na sila pa ang napapagbintang. Alamin natin ang buong story sa pagbabalik ng... Sa panahon na ito, ako ay nabubuhay pa, lalo na binigyan pa ako ni Lord na lakas ng katawan sa panahon na ito dahil ako nga wala nang asawa. Ako nga na binabati nila ako kasi nang umaga na nalalaman ko pala yung birthday ko. Kaya sabi ko nga sa kanila, maraming salamat at kayo pala ako nakakalam ng aking birthday na dapat pala ako sana ako baga may asawa tayo. Asawa natin ang babag. Kasi nila parang bumati sa akin yung mga kamag-anak ko. Wala man bumati sa akin. Ating Jelly de Belen would like to... Si JR at si Aling Teresa ay nagmalasakit lamang. Tinulungan si Lola pero ngayon sila ang napagbibintangan na pineperahan. Paano nyo naman nalaman na yun pala ang sinasabi nila? Hindi ma'am, actually po, nababalitaan ko na po sa kapitbahay namin na piniperahan daw po namin yung matanda. Sino daw may sabi sa kanila? Sila po, sila Ronaldo po. Wala naman pong pera tong matanda paano po namin peperahan yan?
Eh, hindi naman po kami mukhang pera eh. Bakit niyo ba kayo mukhang nasabi? pera? Kaya naman ko, Bakit niyo nasabi yun? pinapirahan niyo si nanay. Eh, di sinasabi, sinabi na nga sa amin ng tao eh. Kasi hindi niya alam. Ay, ay, ay. Hindi niyo alam yun. Hindi niyo alam kung anong pinagkukumpisahan namin. Lola, kayo ba? May pera ba kayo, Lola? Paano ako magkakatira noong mga panahon na yon na hindi nga ako nakakapaglaba-laba at hindi ako nakakapagtinda-tinda ng basahan at may sakit nga ako. So ngayon na nakatira kayo sa kanila, may trabaho po ba kayo? Ano ang trabahuin ko? Gusto ko na nga dahil noong linggo lamang ako, bumangon-bangon at sabi ko, ma'am, sisimba ako. At sa Lunes ka ako'y magpapasok naman. Sabi nga nila, bakit pa kayo papasok dito ay kumakain naman kayo? Kasi ako nahihiya na ako sa inyo. 2 buwan na ako sa inyo. Sinasabi niya sa amin, gusto niya na maghanap buhay. Sabi ko, ba't kailangan niyo po maghanap buhay? Hindi naman po kayo nagugutom dito. Lola, ngayon na 2 buwan na kayo nakatira kay JR at kay Aling Teresa. Gaano po kayo nagpapasalamat sa kanila na kinupkup nila kayo? Eh, siyempre, malaki ang pagpapasalamat ko at sa panahon na ito, ako ay nabubuhay pa. Lalo na binigyan pa ako ni Lord na lakas ng katawan sa panahon na ito dahil ako nga wala nang asawa. Ako nga na binabati nila ako kaninang umaga na nalalaman ko pala yung birthday ko. Ay sabi ko nga sa kanila, ay maraming salamat at kayo pala ako'y nakakaalam ng aking birthday na dapat pala ako sana ako may asawa tayo din na yung asawa natin ang babado natin. Bakit nila pa nga bumati sa akin mga kamag-anak ko wala man bumati sa akin. Kaya yun ang aking inaano na kanila na talaga sila maano sa akin, matapat talaga sila sa akin na pagkikisama nila. Pero itong dalawang ito, pinapalayas mga ako at ang gusto talaga nila masarili nila yung aking pamamahay siguro. Maraming sugat ang dapat na maghilom, lalong-lalo na kay Lola Concepcion. Kaya naman isang matinding counseling ang dapat na gawin kasama ang mahal na trio tagapayo. Nag-iisa naman talaga na ako na kaya nga lamang yan. Gusto ko nga sana makasama gawa ni siyempre ako. Matanda na, saka siya, may pagtatanggol ako niya kung sakali. Mas alam ko na mas komportable kayo pag nasa bahay, no? Kaso nga ako, kung undagido naman nga ako, tapos pagka nainis naman ko yan din, siyempre wala na makakawala. Gusto ko sana kung andun ako nagtitinda-tinda ako. Kasi baka mainit. Talagang yun ang problema nyo. Ang problema ko yun. Nagkausap na ang ating trio tagapayo at ang ating mga bisita. Ano po ang inyong napag-usapan? At ako ay nagpapasalamat dito sa Panig ng Pula sapagkat naintindihan na nila na talagang wala silang karapatan dun sa pamamahay ni Lola Concepcion. At willing naman po silang umalis. Sabi nga nila, bukas na bukas po aalis sila sa bahay ni Lola Concepcion. Nagbigay pa nga ng takdang oras, alas 11. Tama ba ako, Mang Ronaldo? Alas 11 bukas. Alas 11 ng tanghali. Diyan, tanghali na si nanay na titira doon. Sana naman pag-alis nyo nandun pa yung bahay. Ang ibig ko lang sabihin dito, konting biro lang yon, Mang Ronaldo, Aling Carmencita. Ngunit ang gusto ko lang ipatanaw sa inyo dito, kung totoo na talagang kayo ay titira na sa isang lugar na kung saan ay magiging malayo sa tahanan ni ni Lola Concepcion, bilang pagkilala pa rin at paggalang sa isang matanda na lalong-lalo na sa kalagayan mo, Ronaldo, ay nag-aruga sa iyo at kinupkup ka ng mahabang panahon. Sana sa paglisan nyo sa bahay ni Lola Concepcion ay maging maayos ang paglisan nyo at huwag nyong gawan ng mga kabulastugan yung bahay na yon sapagkat yon ay kanyang tahanan. Lola Concepcion, bukas po ay aalis na sila sa inyong bahay, inyong tahanan. Kung kinakailangan nyo po ng assistance ng face-to-face, ay bukas po ang mga staff ng face-to-face upang kayo isamahan, upang sa ganon
ay maging mapayapa ang muli niyong pamumosisyon sa inyong tahanan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Attorney. Doktora? Alam niyo, gusto ko lang i-remind kayo na tayong mga Pilipino, mahal na mahal natin ang ating mga matatanda. Sa ibang bansa, pagdating ng 65, 65, pataas, anong iniisip nila? Pine-prepare sila para ilipat ng homes. Yung tinatawag na para home for the aged dito sa atin. Yun ang ginagawa nila. Pangalawa, ano pang sasabihin nila? Sige, dyan na po kayo, bahala na kayo mag-alaga, tapos bibigyan na lang sila ng schedule kung kailan sila pwedeng bumisita. Pero tayo, ayaw na ayaw nating mangyayari yun. Gusto nga natin hanggang sa kamatayan, nandyan ang ating mga lola, ang ating mga magulang, pagsisilbihan natin kahit na hirap tayo, na ibibigay natin yung nararapat para sa kanila. Yung mga comforting words, hindi yung mga pangit na salita na nadidinig ko kanina, yung mga pananakit na ginagawa nyo, na alam nyo, yung mga bagay na ginagawa nyo sa isang matanda, doble ang sakit nun. So sana maintindihan nyo na itong mga ginagawa nyo, alam nyo, kung nadinig yung sinabi kanina ni Aling Concepcion, anong sabi niya? Tinitiis kong pilit na sana sila ay nasa bahay. Bakit po, Lola, ang ganun nyo? Kasi pagtanda ko, wala na akong kasama eh. Sila lang ang pwedeng tumulong sa akin, pero nagkamali ba talaga ako? So sana maintindihan nyo, yun lang po. Maraming salamat, Doktora. Father? May narinig po akong sinabi ni Ronaldo na nasaktan ng kanyang asawa, si Carmencita, itong si Nanay Concepcion, dahil puno na. Punong-puno na ng puot, galit at pagkainis. Iba kasing pinuno nyo eh. Ang sarili nyo pinuno nyo ng galit, pagkainis, hindi nyo pinuno ng pag-ibig. Alalahanin mo, Ronaldo, kinupkup ka, tinanggap ka sa pamamahay dahil sa pagmamahal. Meron tayo kasabihan sa Espanyol, amor ko na po, amor si paga. Ibig sabihin, kung ang pag-ibig na binigay, binuhos ng mag-asawa, si Aling Concepcion at ang kanyang yumaong asawa ay pag-ibig, dapat ang katumbas na sukli o anuman kabayaran ay pag-ibig din. Hindi puot, hindi galit at hindi palalayasin po siya. At sana naman, Nanay Concepcion, yung panalangin mo ay matupad, magbigyan ka ng Panginoon, pahabain mo ang buhay mo dahil mahaba ang pagpasensya mo. Kahit sinaktan ka na, kahit gano'n ang trinatos sa iyo ng iyong kinupkop na si Ronaldo, ay mayroon ka pa rin pusong may hangarin na tanggapin, patawarin sila. Yan lang po. Maraming salamat, Father. Tayo naman ay natutuwa na talaga ito si JR at si Aling Teresa ay talagang inasikaso si Lola, kahit na hindi nila kaano-ano, sila ay nagmalasakit lamang. Maraming salamat sa inyo. Na meron pang natitirang mabubuting tao, hindi po ba? Para po kay Ronaldo at saka kay Carmencita. Ronaldo, bilang ikaw ang kinupkop at si Carmencita naman ang iyong naging kinasama, narinig niyo naman ang lahat ng sinabi ng ating trio at natutuwa din naman kami na nakapag-desisyon na rin kayong umalis. Pero sa pag-alis niyong ito, lalo na ikaw muna ngayon, Carmencita, anong gusto mong sabihin kay Lola? Hingin naman kami ng tawad. Sige, ikaw mismo ang kumausap sa kanya. Nay, happy birthday pala, Nay. Hingin ng tawad, Nay. Hindi po masakit. Si Lola, nakita ko nang ngumiti. Sa akin naman, baliwala na yan na nangyari. Basta umalis lang sila sa bahay. Minsan talaga, kailangan lang mag-usap-usap. Ngayon, Ronaldo, sigurado ako na ikaw naman ay nagpapasalamat sa pagkupkop. Salamat po. Sige. Umalis na kayo bukas at ako'y uuwi na. Si Lola talaga! Wow! Dahil yun ang pangako niya dito. Tuparin niya yung pangako niya dito. Na para sa ganun, ako'y Maayos na po ang relasyon ninyo ngayon at nagkapatawaran na po. Totoo po ba itong nakita namin? basta umalis na sila. Sorry na yan. Dahil sa hindi ko kasalanan. Thank you lang. Diba? Si Ronaldo
Ronaldo naman at si Lola ay may maayos na samahan noong araw. At I'm sure na nagpapasalamat pa rin naman siya sa pagkukup sa kanya. Ano pong gusto niyo sabihin kay Lola? Pakisabi lang po sa kanya ngayon. Manghingi lang ang tawad niya sa iyo lang. Nay. Bukas ng alas 11 ang bahay. Isa sa uli ko sa iyo. Ay, ako naman, sinabi ko na Alas 6 sa'yo, alis. mabait kang bata ng mga panahon na yan. Kaya nga, Puro magpila naman ka siya ngayon, hanggang ngayon. Asawa ka na, nagbago ka na. Dahil siguro may asawa na. Siguro ang nangyari kasi talaga, ate, hindi na-explain ni Kuya Ronaldo kay Ate Carmencita Yes. kung ano ang ugali ni Nana. O, baka nabigla ka rin ano? Baka nabigla ka rin. Kasi alam naman natin naman medyo mabigat magsalita ito si Lola. Pero syempre, pasensya talaga ang kailangan dyan. Kaya ang maganda po talaga, kung gusto niyo talagang magsimula ng sarili niyong pamilya, maganda na rin talaga na nakabukod kayo. Oo, iba pa rin talaga pag kayong dalawa lang ang magkasama. Tama. Diba? Okay. Birthday niyo po ngayon, ano? Happy birthday po, 79 years! Siyempre, hindi po namin nakakalimutan yon. Ayan, si Lola. At dahil po birthday ninyo, meron po kaming regalo para sa inyo. Lola, wow! Lola, tayo po kayo. Dito tayo sa... Yan. Maraming salamat sa inyo. Tapos mag-wish. Mag-wish muna kayo, tapos ipan nyo ang kandila. Mag-wish po kayo. Wish mo, ako'y nagpapasalamat sa Lord, kay Lord. Na ako'y umabot pa sa ganitong taon, na ako'y inabot pa ng 79 anos na sa panahon na ito. Ang akin lamang wish yung aking bahay na nakasanla at gusto ko kung doon man ako ay ako'y magtinda ng mas pinapapano at nag-iisa na sa O buhay. sige po, Lola. I-blow nyo po yung kandila. Masusunog na po ang cake. Okay! Upo muna tayo. Maraming salamat. Lola! Dahil po ang wish nyo ay yung bahay nyong na nakasanla ay hindi po makuha sa inyo. Regalo po ng face-to-face sa inyo na ang bahay na yon ay maibalik sa inyo. Tutubusin po ng face-to-face ang bahay ninyo. At di pa po nagtatapos dyan. Dahil sinabi niyo po kanina na gusto niyo po sanang magkaroon ng maliit na tindahan. Para magtinda-tinda na lang kayo. Pati po yun, ang pangkabuhayan showcase po para sa inyo ay ibibigay ng face-to-face. Maraming salamat. Happy birthday po, Lola! Happy birthday po! Tutubos ang bahay. Ayan po. Happy birthday po mula sa amin dito sa Face to Face. Ano po ang mensahe ninyo? Kay Ronaldo, kay Carmencita, kay JR, at kay Aling Teresa. Maraming salamat sa inyo, dalawa, sa pagkukup nyo sa akin. Na 2 buwan na. Nananatila ako sa inyo, na ayaw ako niyong pagtrabahuin man lang. At nakabangon nga lamang ako nung linggo, parang nagpasalamat ako kay Lord na ako'y nakabangon at nagsimba ako. Bate, happy birthday! Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. At sana JR, bilang mag-isa lang si Lola sa bahay na yon, sana po pwede nyo bisitahin si Lola, check nyo lang kung okay ba siya. At para po sa... At ganun din kayo, Ronaldo tsaka Carmencita. Sana po pupunta-puntahan niyo pa rin si Lola at bisitahin. Maraming pong salamat sa inyo, Doktora, Atty. Talaga ako'y nagpapasalamat sa mag-face to face. Hindi may- Na ako'y nakapunta rito na para lamang talaga maliwanag ang isip ko. Masaya na po ba kayo, Lola? Kaya na ako sa ngayon, lalo na po ako'y ang aking bahay
tapos na. At saka yung may kunting kabuhayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Thank you. Lola, laging smile lang tayo. Lagi nakangiti lang para mas humaba pa ang inyong buhay. Ako talaga lagi ako nakangiti. Patingin nga, Lola. Wala na akong Muli po, happy birthday po, Lola. Maupo muna po kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Kami ay natutuwa na itong kwentong ito. Maaaring nagsimula sa away at sa gulo, pero ngayon po ay nagkaayos-ayos na sila. Maraming salamat sa inyo. Happy birthday po muli, Lola. Amina na po tayo mga kapatid. Magandang aral na naman ang nais ihatid ng issue. Lahat tayo ay darating sa dapit hapon ng ating buhay. Puputi ang ating buhok at tiyak na tayo ay tatanda. Siguradong sa panahon na yon ay magiging mahina rin tayo at hindi natin magugustuhan na tayo ay masaktan ng mga mas bata pa sa atin. Kaya naman bigyan sana natin ng paggalang, pagmamahal at pagkalinga ang lahat ng matatanda sa ating paligid. Higit nilang kailangan ang ating pag-iintindi dahil sa parte ng kanilang pagtanda, ang pagiging maramdamin. Hindi na ganoon kahaba ang panahon pa na makakasama natin sila. Kaya gawin sana natin ang lahat para sila ay maging maligaya. At para po sa ating face-to-face at heart-to-heart thought for the day, sulitin ang bawat araw na nalalabi sa ating buhay. Huwag hayaang magsisi sa huli kapag mayroon ng minamahal na nawala. Maraming salamat po sa aking co-host na si Hans. Sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating trio Tagapayo. Sa ating mga sausawer at sausawera. At lalo na sa ating mga bisita na lumapit sa face-to-face para masolusyonan ang kanilang mga problema. Ako po uli ang inyong pambansang kapitana si Ate Jelly na laging nagpapaalalang ang problema, pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para sa inyo to mga kapatid. Mahal ko rin po mga anak ko yun. Nanay po ako. Oo nga. Tatay, sumakabilang bahay. Pati mga anak, tinangay. Papalit lang ng panibagong mama kasi pabaya yung mama niya. Kinuha na nga yun. Tinuhay na dapat ng birth certificate yung mga bata. Ba't hindi mo sila kinuhanan ng birth certificate? May bebot ng iba, may matrona pa. Sira ka puso ko para referent niya. Sana yung sales stock na gagamit mo sa trabaho, hindi sa babae. Face to face and 30 AM sa TV5.